Hello guys, kamusta kayo? Ngayon papalit tayo ng camber sensor ng water heater. Kasi the last time na nagpalit tayo ng gas valve, may problema din yung sensor niya. So ngayon ay papalitan natin. So, eto siya. Kung makikita nyo, nag-red blink siya. Okay. I-zoom natin para makita nyo. Ayan. Okay. Bilangin natin kung ilan na blink yung yung ilaw na yan pag tumigil. Okay. Ayan. Tumigil siya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos yung code niya ito, number 9. Ayan, camber sensor failure. So papalitan natin to. Ito siya, itong wire na ito nakakonect doon. Tapos ito, nahuhugot to eh. Kung makikita nyo, nahuhugot siya. Naka-connect siya doon dito. Okay. Ayan, naka-connect siya doon. Ngayon ito, papatayin natin. Turn mo siya sa off hanggang sa mamatay itong light na to. Antay mo mamatay bago mo tanggalin itong mga connection na to. Saka lahat yan tanggalin natin to. Okay. Alright guys, alas tayo. Okay. Ito iba yung tornilyo nito guys. Maski mas adjustable na maliit, pwede na to. Ito lang yung niya, cover niya dito sa gas. Ito yung gas supply mo. Ayan, nakikita mo. Ayan, papasok siya doon. Tapos ito, may apat din ito. 1, 2. Okay, 1, dalawa lang. Tapos ito, hugutin nyo ito. Ingat kayo dito. Ingatan nyo ito mga to. Baka itong madali pagtanggal nyo nung paglabas nyo nitong chamber. Ito yung chamber na tinatabi ko, brad. Guys, ito. Okay, ito yung papalitan natin. Wow,
Kaya pala ganito siya. Okay. So, ito siya guys. Original niya, yung hiwalay. Disconnected siya. Pwede siyang ito siya. Ito yung original niya. Ito yung papalitan natin. So, ngayon ito yung bago natin. Ito nyo. So, lagyan lang natin. Ito ang ngayon. Kasi hindi na siya katulad nito na nakakabit dito sa loob. Okay? Sasalubong mo siya yan. Saka may tight. Kita nyo. Ito kasi pagka disconnect ito kasi pag palyado na siya, yung sensor niya pag mainit magta-trigger yung yung gas valve mo pag mainit siya. So hindi siya mag-automatic ignite. Yun yung nangyayari. Kaya ito palitan natin ito. Medyo higpitan nyo lang ng konti ito guys kasi baka malaglag siya sa loob. Okay? Okay na yan. Hindi na siya hindi na malalaglag. Tapos ito, pagbalik, ingatan nyo lang din. Actually, meron siyang binigay kasama na sama siya nito para dito. So ayun guys, ibalik na natin ito. Iingatan nyo to baka masira. So unahin mo, pasok yan. Okay. Kundi papalit ka na naman ng chamber mo. Okay, ingatan nyo lang. Kailangan nyo guys, yung pag-tight nyo ng screw, muna tighten by finger. Huwag nyo pilitin ng screwdriver. Tighten by finger muna. Okay? Ito, may seal siya guys dito sa taas. Ingatan nyo din. Okay. So ito, balik na natin.
Okay. So ito, lagyan natin yung ano, mga connection. Ito kasi na Y-bend, kaya itutulak nyo lang pataas. Kailangan umano siya sa loob. Kailangan ito masagad mo doon sa taas bago mo ilagay ito, ano, tight niya. See? Ayan, ito. Okay. So tight naman. Okay. Tight na siya. Ilagay na natin to. Combination. Tapos masakan pinakandang doon. Lagyan mo na to. Then, buksan natin yung ano, ball. Now, off siya, naka-off siya ngayon. Ilagay natin sa pilot. See? Pilot. Press mo to. Like 10 seconds press. Tapos ignite natin. Silipin natin sa loob. Okay. Antayin natin itong mag-light. I-press mo lang ito habang nag-blue light, mag-iilaw ito. Okay, ayan na siya. So, glow na yung light niya. Ibig sabihin, meron na siyang apoy sa loob. Okay. So, usually pwede mo ilagay ito sa ano, very hot o kaya hot. Lagyan natin sa ano, hot lang. Okay. Maririnig mo, lumabas yung gas niya. So, yung gas nandun sa loob, guys. Yan. Okay. Yan. Tapos na. Hanggang ganun na ang pagpalit ng ano, ng gas chamber ng water heater. Madali lang. So, nalitan natin. Ito yung ano, ito yung luma. Medyo rusted na siya. Kikita nyo. Kaya siguro nagluloko yung ano, sensor. Okay. Pero like what I said, bumili kayo ng mga pyesa sa tatak ng tangke ninyo para tumawag kayo, alamin nyo kung ano yung ano, compatible na parts para sa water heater. Alright guys, hanggang dyan na lang, hanggang dito na lang yung ano, vlog ko.
Sana meron kayong natutunan. Bye-bye. God bless.